Mainit ang binitawang salita ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Dito pinalagan ang pagbabanta ng China. Matapos niyong iligay sa delikadong sitwasyon ang buhay ng aming mga sundalo, kayo pa ang may ganang magbanta. Ang kakapal na mukha niyo. Dito pikon na pikon si Defense Secretary sa pinagsasabi ng bagong spokesperson ng China. Ayon kasi sa bagong tagapagsalita ng Foreign Ministry, mapangahas na pumasok ang Pilipinas sa teritoryong pagmamay-ari raw ng China. Pero papaanong pagmamay-ari nyo yan, ika ni Secretary Gibo? Halos katabi lang yan ng Palawan. Dito hinamon nga ng Defense Chief ang China na kung totoong pagmamay-ari nyo ang Ayungin Shoal, bakit hindi na lang natin idaan sa arbitral tribunal para malaman kung kanino talaga ang Ayungin Shoal? Talaga siguro, hindi sila natatakot na ihayag sa buong mundo ang kanilang claim. Bakit hindi tayo magpa-arbitrate sa ilalim ng international law para maliwanag sa lahat kung ano ang karapatan ng kahit sino? Bakit ayaw nila? Pagkatapos, pag nahuhuli sila sa mga hindi tamang sinasabi nila, ayan na, magbabanta. Paniguradong aayawan to ng Chinese Foreign Ministry. Bakit? Kasi takot ang Chinang malaman ng buong mundo ang katotohanang wala talaga silang karapatan sa West Philippine Sea. Purong kasinungalingan lang ang pinagsasabi ng mga Chinese. Kayo lang ang naniniwala sa sarili nyong propaganda. Na naman ng buong mundo na illegal ang ginagawa ng China na pagkukupkop ng West Philippine Sea batay sa kanilang hindi kapani-paniwalang historical narrative. Ngayon, sa salita naman na tayo ay naghahanap ng away, hindi tayo ang humaharang ng kahit sino man sa West Philippine Sea. Tayo ang hinaharang. So anong gagawin natin? Titihaya na lang? Pagbabanta pa ni Defense Secretary, akala nyo matatakot nyo kami sa gerang pinagsasabi nyo. Dito patuloy raw na makikipagmatigasan ang Pilipinas laban sa pambubuli ng China. Hiling ni Secretary Gibo sa mga Pilipino, magkaisa at huwag magpapatakot sa mga babalan ng mga Chinese. Problema, ang China napakalaki na. Ang Pilipinas napakaliit. Gusto pa nila tayong kunan para sa mga tao nila. So, hindi pwede yun. Ang Pilipinas at ang kanyang karagatan at kanyang karapatan sa ilalim ng international law ay para sa kapakanan ng Pilipino, at kung sino man ang gusto nating isama dyan, walang pakialaman China na magsabi na sila lang ang pwede. Muling ipinamuka ni Defense Secretary Gibo sa China na walang bansa ang naniniwala sa inyo. Kung gugustuhin man ulit ng China ang magpag-usap sa Pilipinas, manigas kayo. Patuloy niyong isinusulong ang kapayapaan tapos kayo mismo ang nangaharas. Anong klaseng pag-uutak ang meron nga ang mga Chinese? Sila nga ang pumapasok dito sa teritoryo natin eh. Ano bang bottom line yon? Iyan na naman, yung bottom line na yan, walang bansa sa buong mundo ni isa ang naniniwala dyan. Kung hindi, ito ang paggamit ng dahas upang takutin at payukuin ang Pilipinas sa kanilang ambisyon, kung ano man yun. So, yan ang reaksyon ko. Bakit kayo nananakot? Tapos sasabihin nyo, we want peace. Ano kaya ang isasagot ng China kay Defense Secretary Gibo Teodoro? For sure naman tatanggihan nilang iakyat to sa pinakamataas na korte dahil talagang nagsisinungaling lang ang mga Chinese. Kayo, anong masasabi nyo sa pagpalag ni Secretary Gibo laban sa spokesperson ng China? Ikomento sa baba ang inyong saloobin.